Hello everyone! Ako si Jan at welcome sa aking LEGO Minecraft set review. Today review ay para sa The Nether and Portal Journey. Ang set number nito ay 21584. Meron itong 192 pieces at meron itong tatlong Minecraft characters. At dito sa likod makikita natin yung ilan sa mga features ng build na ito. At dito sa side, makikita natin yung set name din, pati yung set number, at ang ginamit nilang box art ay isang Enderman. Dito naman sa baba ay ang mga legalities. Ito yung mga legalities saka trademarks. At dito sa side ay yung warning, small parts. Huwag nyong isusubo o kakainin ng mga parts na to. Bawal siya sa edad 0 hanggang 3 buwan. 3 buwan o 3 years old? 3 years old ata. 3 years old. Anyway, napakaganda ng box art. Napaka-clean. Walang gaanong mga extra effects. At very simple pa rin. At dito nilagay yung sticker. Anyway, wala naman nakalagay ditong design. Box art. Merong 5 features. Okay. Unahin nating review minifigure. Ang official minifigure sa set na ito ay ang pangalan niya ay Cool Hero. Yun, Cool Hero. Napaka straightforward, Cool Hero minifigure. Yun ang pangalan niya. Isa tong player skin o isang hero player skin. Ang kanyang design ay hindi ko rin maintindihan. Pero I will try my best. Meron siyang cool sunglasses at para siyang nakangiwi. Nakangiwi ba to? At parang anong style ng haircut na to? Bob cut haircut ba? And then para siyang naka-sando. O tama, naka-sando siya kasi kita yung kulay ng kanyang braso. Tapos meron siyang parang ito, zipper or anyway, hindi ko na alam kung anong tawag dito eh. At meron siyang parang kulay purple na gloves. At sad to say, wala siyang print sa arms. Wala rin siyang print sa kanyang legs. Pero napakaganda ng color combination niya kasi parang hindi to typical na color design na nakita ko sa mga official minifigures. At for me, nagustuhan ko siya. At sa set na ito, binigyan siya ng accessories na red potion. Yan. Meron siyang red potion. Meron din siyang enchanted bow. At itong enchanted bow na to, kayo na mag-decide kung ito ba'y wooden lang, ito ba'y diamond, or ano ba? Anong klaseng enchanted bow ba yan? Anong quality niyan? And then, tanggalin ko lang to sandali. Meron din siyang isa pang meron pa palang dalawang accessory. Ito yung chorus fruit. Yan. Yan ang chorus fruit. At ang huling accessories na nakita ko sa set na ito ay itong nag-iisang sobrang anong tawag dyan? Eye of the Ender. Tama, di ba? Eye of the Ender. Yan. So, merong red potion, merong chorus fruit, at meron siyang Eye of the Ender, at meron din siyang enchanted bow. I will be honest, ang pinaka hiling ko lang talaga sa Lego ay sana bigyan nila ng extra prints yung legs saka yung arm. Okay na eh. Maganda na itong mga unique. Kasi so far, sa mga naobserbahan ko sa mga player skin, hindi sila nag-uulit ng player skin sa bawat set. Maliban na lang sa mga gaya kay Alex sa kay Steve. At napaka-unique ng mga design nila sa mga player skin. At napakagandang kolektahin din yun. At yun nga lang, wala silang arms sa leg printing. Kaya sana naman Lego, gawan nyo ng paraan. Okay. Ang sumunod naman na character dito sa set na to ay isang brick build Enderman.
Sa pagkakaalam ko, ito pa rin yung pinaka-generic na Enderman. Wala pa rin itong pinagbago. At siya ay merong hawak na endstone. Pwede mo tanggalin yan. Yan. Pwede mo siyang tanggalin. Kung gusto mo ng wala siyang hawak. At pwede mo rin tanggalin tong kanyang pinaka parang stand. At ganyan ang itsura niya pag wala siyang hawak na blocks. At itong blocks na to ay merong ganitong stud sa gilid para maaari niyang hawakan. Oops, baliktad. Yan. Ayan. So ito yung pinaka-generic na Enderman. Ito rin yung kanyang stand kasi hindi to tatayo basta-basta kung wala siyang stand. So pag tinanggal mo yung stand nito, matutumba siya. Ilagay natin pa kaganyan. Tatayo ba yan? Oops! Tatayo siya pag nakataas yung blocks. Pag nakaganyan, diba? Mas maganda kung meron siyang apakan. Diba? Okay. Ang pinakahuling character dito sa set na to ay isang brick build baby hoglin. Itong baby hoglin na ito ay meron siyang sariling dedicated na printed faceplate. Itong printed faceplate na to ay unang lumabas dun sa bagong Nether Lava Battle. Hindi ko matandaan yung pangalan pero pares na pares sila ng kanyang hoglin. Hoglin father, mother. Ganun ba yun? Ang pinagkaiba lang ay wala siyang ganito. Wala siyang parang buhok or spike sa kanyang likod. So ito wala. Pero meron din siyang hinge. At halos malapit na lapit naman yung kulay at design nila. Wala namang ganong pinagkaiba. May pinagkaiba pala ito. Pinagkaiba sila dito sa tenga. Iba yung kulay ng tenga nito. Okay? So, sa kulay ng paa, parehas lang din. Okay? Napaka cute ng baby hoglin na to. Yung nakita ko to sa personal sabi ko, ang forma pala nito. Ang laki ng ulo niya, nakakatuwa. At pwede mo siyang hu. Alright. Anyway, meron lang sabi ko nga, meron lang 3 character dito sa set na to. Pero ang masasabi ko lang is sana ginawa nilang 4 yung character kasi yung nakarang ni-review kong Minecraft set, 4 yung character kahit yung pang-4 na character ay maliit lang. So sana ginawa lang din nila dito sa set na ito 4 din para namang sulit na sulit. Sulit na sulit. At anong pang-4 na character ba dapat yung ilagay nila dito? Okay. Nagkaroon na ako ng idea kung ano yung pang-4 na character dapat na nilagay nila dito. At yung pang-4 na character na yun ay related sa build. Okay. So, may mga side build dito sa set na to. Merong side build at meron ding main build. Para sa akin, at unahin natin yung side build. Ang pinaka side build dito ay isang maliit na parte ng nether na merong lava, merong netherite blocks dito. Tama ba? Netherite? O netherrack. Merong netherrack. Yan. So, pwede mo tanggalin yan. Hindi mo nga lang to pwedeng ilagay kay Enderman kasi wala siyang paghahawakan. Yan. And then, syempre, kung may nether, merong nether portal. Ito yung nether portal. At meron ding ilang konting parang obsidian style design dito. Para may konting effects. Ito ay pwede mong tanggalin. Yes. So, pero, okay din kahit hindi mo siya tanggalin. Kasi parang ang ginawa nila is, ito yung pinaka-play feature para hindi mo na kailangan itanggal. So, ito yung hindi pa na aapuyan o nabubuksan na nether portal. At ito naman yung ginamitan na ng flint. Flint, tama ba? Flint. Parang may kulang sa flint. Basta, mamaya matatandaan ko yan. So, ito yung pinaka-play feature niyan. At meron din ditong parang pinaka-slope
para hindi siguro siya mag-stuck diyan. So, magandang details 'yan. I think pang ilang nether portal ko na ba 'to? Siguro pangalawa, pangatlo. Pangatlo ko na atang nether portal 'to. Okay. At sa meron din tayong side build na mula sa end. Tama di ba? Mula sa end biome. Sa the end biome. End biome. Anyway, nalilito pa rin ako hanggang ngayon. Ito ay isang maliit na party ng end biome. Meron ditong chorus plant. Ito yung chorus plant. Ito yung kanyang chorus fruits. Yan. Ito yung ginamit ng pyesa para sa representation ng chorus fruit. At meron din dito isang maliit na parte ng end portal. At wala na tayong masabi. Kasi yan talaga yung part na yan. Ganyan na yan. At syempre, dun tayo sa part na para sa akin ay pinaka-inaabangan ko at matagal ko na itong inaabangan. Kasi itong set na ito, itong structure na ito, lumabas to, I think, parang 8 years or 7 years bago ulit ito lumabas. At ito pa lang ang pangalawang beses na lumabas ito sa official set. Kaya naman sabi ko sa sarili ko, ito na yung chance ko para makakuha ng ganitong build. At yes, at hindi naman ako na-disappoint. Ang forma ng build na to. Ito nga palang end portal. So, itong end portal na to ay meron siyang dedicated na printed na Eye of the Ender. Sa pagkakalam ko, itong Eye of the Ender na to ay reprint. Hindi siya reprint, sorry. Upgrade. Upgrade siya? Tama, upgrade. At mas malinaw na siyang tingnan na talaga mukha siyang mata. Kasi pagkakalam ko yung dati, hindi siya totally parang mukhang mata. Kasi masyado atang maraming color o mayroon siyang extra color dito. Pero anyway, meron siya ditong, ito yung pinaka-end portal. At meron ditong ginamit na transparent pieces. Meron ditong ginamit na transparent pieces para mag-represent na parang itong dimension na to ay ito na yung end dimension. Tapos meron siyang parang batik-batik ng effects ng end dimension. Parang outer space. Parang ito yung mga konting liwanag. Ganun. Okay naman. At ito yung pinaka-ladder. At para may represent na lumulutang siya, gumamit sila ng clear bricks. Yan. Kasi sa game lumulutang kasi itong end portal. At very accurate naman, meron ditong lava. So, pag naka-turn off, ganyan ang itsura niya. Yan. Pwede mo rin tanggalin to, pwede mo rin tanggalin to. Yan. Tanggalin tong block na to para gumawa siya kung ayaw mo ng ganitong itsura. At pag kinabit mo to, sabihin ay activated na yung end portal. So, yan yung pinakasimpleng play feature lang naman niya. At nagusto ko rin yung paggamit nila rito ng plates para kahit pa paano merong konting kalinisan yung build. Pero dito sa part na to, napakalinis na ng build. Pwede mo rin lagyan to ng tiles na block. Yan. Mas lalong gaganda pa tong itsura ng end portal na to. Gaya ng sinabi ko pala kanina, mas maganda kung magdadagdag sila ng pang-apat na character dito at yung silverfish. Tama, di ba? Silverfish. Kasi madalas dito mo sila makikita sa end portal status, nag-standby ba? Nag-aabang sa'yo. Yan. At yan ang the end portal. I mean, as a collector, ano bang pinaka-purpose nito para sa akin? As a collector. Kasi wala akong ganitong part ng build. So, gusto ko to. Matagal ko na itong inaabangan. Okay na okay sa akin to. Tama ba na i-partner siya dito? I mean, tama ba siyang i-partner sa Nether Portal? I mean, okay lang. Kasi, para kasi yung labas ng set na to ay isa siyang modular parts lang. Kumbaga, kung kailangan mo tong parts na to, naka-design siya na, ito yung mga parts na probably kailangan ng isang collector. Kailangan mo tong parts na to.
para sa ganyang build mo, para mo tong kailangan mo rin itong parts to para sa kanyang sa isang mo pang build. Sorry kung na naghahabol ako. At so far hindi talaga ito, parang hindi to tugma bilang build together, hindi sila tugma bilang set. Pero as a kung yung kolekta nga as a collector, at gaya ng sabi ko, sinabi ko na nga ba? Anyway, as a collector, para sa akin, ang view ko dito ay isang modular builds na magsusupplement siya dun sa nawawala mong pieces or nawawala mong pieces sa iyong Minecraft world. And marami rin nag-aabang nitong for sure. Marami nag-aabang nito kasi matagal na itong hindi lumabas eh. Kaya naman build na to na bumalik ulit kasi matagal itong hindi lumabas sa mga bagong collector. Kagaya ko, ito yung chance na mabili ito. Kasi itong build na to, nilabas siya sa price na mas mura kaysa dun sa nakaraan. Yan ang pagkakatanda ko. At nabili ko pala itong set na ito sa halagang 70 real. Kung i-convert natin yung 70 real, ay ito ay naglalaro sa maybe 1,125 peso. Yan. At anyway, I think nasabi ko naman lahat ng gusto kong sabihin. Kung nagustuhan niyo itong video na to, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin at sa susunod ulit. Huwag niyong kalimutan mag-follow sa aking sa YouTube channel, subscribe, mag-comment na rin kayo kung ano bang napansin niyo sa set na ito at kung gusto niyo rin ba itong set na ito. Anyway, ingat po tayo palagi. Happy building, saka peace.